Magandang araw, may gagawin tayong washing machine ito. Wash saka spin dry. Bali ang problema nito, yung spin dry. Yung ano naman sa wash, gumagana naman siya, pero itong sa spin dry, hindi na umiikot yung motor. Sasaksak natin to. Yan. Yun, nakasaksak na. Tingnan natin to. Yan, gumagana naman yung sa wash niya. Normal man ang ikot. Nagka-counterclockwise siya. Pero pagdating dito na yan, spin dry, yan. Wala siyang ikot yan. Bali ang naging problema lang nila, itong spin dry, hindi sila makatuyo. Kaya ang gagawin natin, tututok tayo dito sa sa spin dry, babaklasin natin. Tetesterin natin yung yung pinaka-motor. Titingnan natin kung may contact. Mabunutin natin. Yan. Ito yung pinaka-motor ng spin dryer. Ito yung linya niya yan. Ang ginawa ko, pinutol ko na siya. Tetesterin natin daw kung may contact. Yan. Tinanggal ko na yan, binaltang ko, nilabas ko yung niya, yung linya. Ito ang gagamitin natin. Analog tester. Yan. Lagay natin siya sa times 10 ohms. Yan. Ang testerin natin yung tatlong linya. Itong gray, natin sa blue. Ngayon, wala Walang contact yung gray tsaka blue. Itong gray tsaka green, wala rin. Itong green tsaka blue, yun meron. Itong dalawang to meron. Pero itong gray, wala. Kahit kabilaan pa, wala. Ibig sabihin, may problema niya na nandun sa sa motor. Kaya babaklasin natin ang motor. Yan ang bibilihan natin ng bago. Papalitan natin ng pyesa yan. Ito yung motor niya. Ito ang papalitan natin. Kasi ito yung yung pinaka-capacitor niya. 5 microfarad, 5 UF. Para dito yan sa spin drive. Papalitan natin itong capacitor at itong motor. Para bago sa itong bibila natin ng pyesa. Itong dalawang to. Yan, ito. Saka ito. Ito, nakabili tayo ng bagong motor ng spin dry at capacitor. Ito yung luma at ito rin yung lumang capacitor. Bali, ang tetesterin lang natin dito. Titingnan natin yung kung anong pagkakaiba. Itong dalawang capacitor na to. Ito yung bago, ito yung luma. Tetesterin natin siya dito sa dito sa digital tester. Ayan, nakalagay siya sa sa NF. Ayan yung pinakataas nakasulat NF. Ibig sabihin ng NF nanofarad. Pero itong bagong capacitor, yan ang nakalagay UF. Ibig sabihin ng UF microfarad. Ayan, nakalagay siya 5 microfarad. Kaya ang kailangan lumabas dito 5 microfarad, 5 UF. Ito munang luma, tetesterin natin. Titingnan natin kung lang microfarad siya. Ayan. Dugtong siya. Ang lumabas dito ay 40.83 NF nanofarad. Wala siyang microfarad. Itong sa luma. Itong bago naman, testerin natin. Tingnan natin kung ilang microfarad siya.
Ayun, nakalagay 4.9 4.996 UF, no? Papasin yung pinakataas, UF microfarad. Ibig sabihin, 4.9 microfarad to. Pero ang nakalagay sa kanya, ano lang, 5 microfarad. Bali, okay na yan. 0.1 microfarad. Normal na yan. Ito, sira na to. Ayan, open na yan. Bali, ang gagawin natin ngayon, actual natin to, titingnan natin kung gagana. Bali, ang linya nito ay, ng bago ay, ayan, kung papansin mo, yung kulay blue, line 1, yung yellow, yung nasa gitna, capacitor, tapos yung isa, yung sa taas, red, line capacitor. Ibig sabihin, eto, dito yan. Ito ang tinatawag na line capacitor. Yan, red. Tapos yung yellow nakasulat dyan, sa capacitor lang. Yan. Yan ang linya niya. Tapos itong blue nakasulat, line 1. Walang ano to, walang nakakabit ditong capacitor. Line 1 lang siya. Bali ang linya nito, itong red at itong blue. Basta itong yellow, capacitor lang yan. Ngayon gagawin natin, susubok natin siya. Tingnan natin kung aandar yan. Lagyan natin to ng ng tape para makita natin yung bilis ng ikot. Yan. Tapos itong linya, yung cordon, yung clip ko. Dito sa may line capacitor, kulay red, yan. Tapos itong isang linya sa blue, line 1, yan. Yan ang linya niya. Bali, ang gagawin lang natin titape natin kasi live wire to, 220 to. Kasi sasaksak natin to sa may outlet. Yan ang ginawa ko, tinakpan ko lang yan, yung line 1 saka yung line capacitor. Ito, capacitor lang to. Okay na yan. Ito ngayon, titingnan natin kung maganda yung ikot. Itong plug, sasaksak natin. Yan. Baka natin to. Yan. Yun. Yan, tahimik may ikot na siya. Yan, normal na. Bali, ang gagawin natin ngayon, sasalpak na natin yung mga ganito niya dito sa ibabaw. Tsaka to. Ito na yung bagong motor ng spin dryer. Ito na yung sasalpak natin para ma-assemble na natin na magamit na ito ng may-ari. Ayan, ay salpak na natin sa sa mounting yung spin drive motor. Bali, itong wiring na lang ang gagawin natin. Tapos isusubok natin to kung gagana siya. Bali, ito yung original na wiring. Tapos ito naman yung galing sa spin drive motor. Parehas lang ng kulay Yung line 1, line 2, dito ganun din. Kaya na natin yan ng parehas ng kulay. Kung ano yung red, blue, blue. Nalinya na natin yung wire ng spin drive motor. Ang gagawin natin, pagaganahin natin siya ng ganito parehas. Titingnan natin kung ikot itong spin drive motor at itong bus. Gagawin ko sasaksak ko Yan. Ano'y natin doon yung timer ng spin drive at ng was. Spin drive muna. Yun. Mandar na.
sa was, pagdating natin. Okay, sa was, counter. Clockwise. Tama. Handle sa spin drive motor, handle sa was motor. Okay na, babalik na natin sa dating pwesto para sa magamit na nila yung spin drive. Matanggal na natin yung saksak. Ito, babalik na natin yung yung lock ng ng tab ng spin drive. Para yung yung tab sasama na sa sa ikot ng motor ng spin drive. Ayan, ibalik na natin yung yung mga tornilyo at yung belt ng ng was motor. Gagawin natin ngayon, pagaganahin natin siya. Titignan natin kung iikot na ng maayos. Saksak natin 'to. Saksak natin. Yan. Dito tayo sa may sa harapan. Yung spin dryer. Ikot natin. Ayan o. Ang lakas ang nakikot ng ng tab ng spin drive. Nakikot na siya, ito namang was. Yun. Bali hindi na apektuhan ng was niya. Magana pa rin. Okay na po. Sige po, maraming po salamat sa panonood. Basta watch, share, and subscribe lang po kayo sa mga ginagawa para at least natin